teachers! Welcome to my channel and today gagawa ako ng guide para sa 1701Q third quarter. Patapos na kasi yung September, so gagawin ko na tong video na to para sa mga nagme-message sa akin kung paano. Okay, ang sakop ng third quarter ay July, August, September. So yung mga kinita natin sa tatlong buwan na to, dito siya magpo-fall sa third quarter. And ang deadline para sa third quarter ay November 15, 2020. So, meron pa tayong halos 2 buwan. Ewan ko na lang talaga kung makalimutan yun. Kung first time mo, ang gagawin mo lang naman, pumunta ka sa BIR website at i-download. Para latest version yung mada-download nyo. Doon na kayo sa mismong website nila. Yun, download, install, and then launch. Kung second time mo naman, nakasave mo siya sa computer mo, pag nag-login ka, nandun na yung mga details mo. Nakasave na siya. Ilalagay mo na lang yung team, tsaka yung RDO mo. Ayun, mag-sign ka lang. And then, fill out the form. Tapos, pagbukas niya, ang pipiliin mo ay 1701Q 2018 version. Simulan natin yung pag-file. Okay. First page, so number 1, 2020. For the year 2020, third quarter. Amended return? No. Ito yung kapag may corrections ka, nagkamali ka ng mga nilagay mo last time. So, ito yon, i-yes mo to kung may corrections ka. Pero dahil ko-file tayo ng third quarter, no. Okay, tapos ito na. Part 1, TIN number mo, and then yung RDO code, makikita to sa COR. Okay, tax type. Nagsabi, nagko-fall daw tayo under professional. So, yung mga online teachers ay considered as professional ng BIR. Okay, number 8, ATC. Ang pinili ko dito ay income from profession 8%. Kasi nga, yun, under daw tayo ng professional, so ito yung pinili ko. And confirm nyo din sa RDO nyo kung saan tayo nagpo-fall. Pero tinanong ko to sa RDO namin, sabi niya, wala naman daw pagkakaiba. Kasi basta, ang mahalaga lang naman daw dito ay kung graduated ka or 8% kasi dun lang magkakaiba ng computation. So, 8% ako. And then, pangalan, address, birthday, email ad, ayan, citizenship, foreign tax number, wala naman tayo niyan. And then, kung ano yung pinili mo sa number 8, yun na rin yung lalabas sa 16. So, kung nag-8% ka sa taas, 8% ka sa baba. 16A, wala tayo nito kasi kapag nag-8% ka, hindi ka pwede mag-deduct business expenses mo. Sila may option sila kung itemize or yung standard deduction. Kung umattend kayo ng seminar ng BIR and explain to. Part 2 ng background information kung married kayo. Single kasi ako so wala akong entry dito. Then, punta ka na sa second page. Okay, again, itong video na to ay para sa mga naka 8%. So, punta tayo ng 47. 47, dito mo ilalagay yung income mo for the third quarter. Sa mga taga-Ingo, punta lang kayo sa payment tab. Ando na yung quarterly, yung total mo for the third quarter. And then, sa 48, ito yung ilalagay mo dito yung ibang income mo. Ibang income na na-receive mo. Okay, 49, every month, meron kang 20,000. So, 20, 60,000 yung ilalagay mo dyan. So, dahil wala akong entry sa 48, 0 ako dyan, ang 49 ko ay 60,000 pa rin. Tapos, number 50, ito yung sa previous mo. Previous quarter. So, ito yung total ng first at second quarter mo. So, halimbawa, first quarter, 60,000. Second quarter, 60,000 ulit. Kota-kota ka lang. So, lagay mo dyan, 120,000. Sample lang po ito ha. Okay. Sa 50, ito yung total mo, yung kinita mo last quarter. Ito yung nasa 51.
ng last quarter. So, first quarter and second quarter. So, okay, 120,000. Tapos, sa 51, so, total ng 49 at 50. So, 60, 60, 60. So, meron ka ng 180,000 income for this year. Okay, and then 52, ito na yung sa mga naka 8%, ililess mo dyan yung ililess mo dyan yung 250,000. Okay, so 180 minus 250,000, negative siya. Pag negative, zero. Ibig sabihin, paglipat mo sa first page, zero tax. Wala kang babayaran. Pero pag lumagpas ka ng 250,000 doon, mag-start na yung pagbabayad mo ng tax. Pero dahil hindi naman ako lumagpas, for example, 180,000 pa lang ako, meron pa akong natitira 70. So, sa last quarter, pag lumagpas ka ng 70,000, yun, mag-start ka na magbayad ng tax. Yun lang guys. So, validate, save, and submit. Sa pag-submit, medyo matagal siya. Minsan kailangan mo pang ulitin. So, try nyo lang i-try hanggang maging successful. Tapos, after nyan, makaka-receive ka ng confirmation from the BIR. Minsan mabilis, minsan matagal. Mga next day mo nang ma-receive. Yun. Kaya mas magandang magpasa ng maaga pa. Kaysa magpapasa ka November na, second week, busy na yan, marami na nagpapasa, traffic na. So, matatagalan kang makareceive ng confirmation. So, ako baka next month, last week ng October na ako mag-file. Follow nyo lang yung steps, madali lang, simple lang. Yun. So, with or without income, mag-file ka ng tax kung naka-register ka sa BIR. Wala kasi akong printer, so nakasave lang siya sa computer ko. Thank you, and until my next video. Bye-bye!